the Vice President has always made it a point to show that she's above the law. It seems like the law should apply to everyone except to herself. Is Mahirap hindi daw po po yun. in aid of legislation. Ano daw po? In aid of persecution. Actually, nasagot na namin kanina. So, Senator Bato, in aid of legislation po yun. Una, wag ho kayong magkakasakit. Kahit tumaypilit o wala, hindi po magandang nagkakasakit. Ano po yun dun sa sinasabi natin na iba-ibang budget na pinaglalaanan for the education sector, yung mga scholarships and all. And do you have any information kung gaano po kalaki rin yung budget for the infrastructure para po sa mga classrooms and buildings? Kasi if it's less than 200 billion, kasi 915 billion pesos po yung almost yung TESDA, CHED, and SUCs and DepEd, still way bigger pa rin po yung DPWH's 1.113 trillion pesos. As I said kanina, no, pag-usaping infrastructure, no, we cannot just easily sabihin natin na wala siyang direct correlation sa ibang mga aspects ng ibang priorities ng administrasyon. At yun po ang pananaw natin. Hindi ko mabigay, Marian, yung buong yung detalye. Wala ako dito, baka magkamali ako in terms of the numbers, no. Pero alam naman natin na kahit sa school buildings, sa mga facilities, sa mga eskwelahan, mga SUCs, yan po ay napapasok madalas sa budget mismo ng DPWH. And I'd like to believe it's a significant amount as compared to the other infrastructure projects. Hindi man siguro kasing laki, pero malaki. Diba? Secondly, I'd like to reiterate lang yung sinabi ni Kong Paulo na hindi porket nabawasan for this year yung allocation ng budget, hindi na it makes that particular aspect of that particular concern less of a priority. Kailangan din natin tignan yung kabuuan. Anong mga batas, polisiya ba yung ating nailaan, ating napirmahan ngayong nakaraang taon para mapakita ang suporta ng administration para sa education sector. Meron tayo mga bagong batas na nagpapakita nung priorities, yung moratorium on student loans in terms of disasters. Nandun yung pag-increase ng CHOC allowance. Doon yung pag-increase ng CHOC allowance. Nandito yung basic education, mental health. Sa susunod siguro na mga buwan, pag-uusapan din yung patuloy na pag-increase ng IGASPE. May maraming pamamaraan din para mapakita ng administrasyon yung priority. And again, sabi ko nga po, the education sector is a top priority. Tama. Thank you. Kim Salinas from A to Z. Sirs, good morning. So sir, bagamat sinabi niyo po kanina na wala pa naman na pag-uusapan, but meron pa po ba tayong mga informations gathered or nalalaman na meron pang ikatlong impeachment complaint na ipapasa dito sa Kongreso, isusumiti dito sa Kongreso regarding kay BP Sara? And my second question ay ano na po yung plano o ginagawa natin? Kung hindi pa napag-uusapan, ano po ba ang kakahinatnan ng dalawang impeachment complaint filed here in Congress, sir? First, dun sa una mong tanong, si Sec. Jen mismo ang nagsabi na meron pa daw nagpaabot ng feelers na meron pang third impeachment. And I think it's only prudent that we wait. I agree with him totally that we should be more prudent. Kasi alam nyo naman may technicality when it comes to the first, second, third impeachment petition. So I think to give the House a better leverage and a better appreciation, mas maganda sabay-sabay na i-endorse. Hindi naman siguro tayo nagmamadali na gawin ito, no? Nasa loob pa naman tayo ng tamang timelines. Pangalawa, yung pangalawang tanong mo is ano yung plano tungkol sa klaro na ho yung sinasabi ng House mula ng simula. We will perform our constitutional duty at the right time. Thank you. Jelly Mendez from DWIZ. Sir, yung regarding po dun sa Quadcom, yung last po na hearing, sinabi na sa January daw po ipapataw or ano yung contempt and detention order kay Wilkins Villanueva. And yung iba po is nabigyan din ng furlough.
Kasama po ba sila sa ibabalik din by January po? Hindi naman po kailangan po namin pag-usapan syempre. Pero yung kay General Wilkins, it was done in the spirit of the holiday season naman po. Kasi nga po magpapasko. And kung napansin nyo, meron din po ng mga na-release from the contempt orders. It was assessed naman, hindi lang po ng komite, pero meron din po mga binigay po na reports from the medical doctors. So again, for humanitarian considerations din po 'yun. Yung side nyo na lang po regarding sa payag po ni Senator Bato de la Rosa na yung ginagawa daw pong investigasyon is hindi daw po in aid of legislation. Ano daw po? In aid of persecution. Actually, nasagot na namin kanina. So, Senator Bato, in aid of legislation po 'yun. Good morning po, mga kong. Sir, yung reaction nyo lang po doon sa statement ni Vice President Sara Duterte kahapon na inilabas regarding impeachment. I-quote ko na yung sinabi niya. Para sa akin kasi, kung mayroong impeachment complaint, that will be a way or an avenue na maayos kong masasagot kung ano man ang mga accusation sa akin dahil meron kasing rules ang impeachment. It is an inconvenience but otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi masasagot naman ng maayos ang accusation. Again, it is another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ay ang impeachment. So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ng ating Vice Presidente. Maraming pagkakataon na po pwede siyang magpaliwanag, hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa. At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas at Happy New Year. Katulad ng sinabi ni Kong Paulo, maraming pagkakataon na sana ang meron ng pangalawang Pangulo para explain at magpaliwanag at mag-cooperate sa mga investigasyon, hindi lang ho dito sa Kongreso, kahit po sa NBI. But it seems like the Vice President has always made it a point to show that she's above the law. It seems like the law should apply to everyone except to herself. So mahirap po yun. Well, kung sinabi man yun ng pangalawang Pangulo, we welcome it in the spirit of Christmas. We look forward to it, di ba? Na sana, kasi hindi naman ho kung gugustuhin lang ni VP Sara na sumagot sa impeachment. Tungkulin po niya na sumagot. Sabi nga ng sinasabi natin, public office is a public trust. Hindi po depende sa amin kung kailangan naming sagutin ang mga katanungan ng bayan. Tungkulin po namin na sagutin ang aming mga pananagutan sa taong bayan. Well, tama po siya. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, sana naman po siya sasagot. So, baka wala na naman. So, siguro mas maganda po na gawa na lang, hindi po salita. Salamat po. Thank you, Vic. We will now ask okay na? Okay, for today's final question, Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kongs. Earl po. Last question. Sir, yung doon kayo sa budget, sa zero subsidy ng PhilHealth, may mga ilang mini-vloggers na medyo nag-cause ng public panic na hindi raw pwede magkasakit next year dahil nga wala raw budget ang PhilHealth. So, sir, direct message na lang siguro natin sa publiko para masiguro na hindi mabibitin yung mga benepisyo nila next year, sir. Well, sa mga kababayan po natin, klaro ho yung
mga numero. Hindi po matitigil sa isang taon. May sapat pong reserbang pondo ang PhilHealth para matugunan, hindi lang para sa isang taon, 2 taon pa po. At hopefully by then we have already corrected so we could put in more and even probably more funds to PhilHealth once the corrections are made, no? The adjustments are made. Una, wag ho kayong magkakasakit. Kahit may PhilHealth o wala, hindi po maganda ang nagkakasakit. Pangalawa, hindi po pwedeng masabi na walang pera, may pera po ang PhilHealth, nandyan po yung mga patuloy po ang ating mga subsidiya, ang ating mga packages, at hindi lang ho, madadagdagan pa, asahan natin, katulad ng sinabi ni President Mandy Ledesma, no? Madadagdagan pa by next year ang mga case rates natin. So, siguro naman, kailangan lang ito magtulungan. Magtulungan tayong lahat, may pangunawa at bukas na isipan, at sasabihin ko lang ho din sa mga nagpapakalat ng maling kwento, no? Maawa naman kayo sa taong bayan. Pamasko nyo na lang sa amin, tigilan nyo ng pagsisinungaling. Pangatlo, dun sa sinabi ni Kong Jude, masakit po talaga mabitin. Kaya sinisigurado po natin na sa taong bayan po na PhilHealth has more than enough funds to cover its members for the entire year. Klarong-klaro po yun. Itong mga nagpapakalat po ng fake news, baka hindi pa po sila membro ng PhilHealth, kaya bitter sila. Kaya itigil nyo na yung mga kalokohan na pinagagagawa nyo. Before I call Kong Jude for the group's closing remarks, allow me to recognize Willie Delgado from Radyo 630 for his question. Good morning, ha. Pahabolan tungkol sa, meron bang special instruction ng BICAM sa PhilHealth? Doon sa podong hindi nila nagagamit? I think not only during the BICAM, but I think the sense of the House, sense of both chambers were relayed to them nung committee hearings pa lang. Paulit-ulit po yun. At to be honest, hindi lang po ngayong taon. Last year pa po pinupuna sa sobrang laki nilang reserve funds at hindi nila ma-explain bakit hindi tumataas ang ating mga benepisyo. Kasi yun po yun eh. Dapat kaakibat nung paglaki ng ating reserve fund, tumataas dapat ang ating benepisyo o di kaya nababawasan ng premium. Yun po yung tamang pangyayari. Kaso to be fair naman to Press Mandy, kauupo lang niya. At hindi naman tayo niya iniwan totally kasi nung February, nagsimula na magkaroon ng 30% adjustment sa lahat ng case rate across the board. In fact, ang breast cancer nga, 1 million na ang case rate. For next year, meron pa by January another adjustment. At sapat naman po ang pera na meron tayo ngayon. Ang kailangan lang talagang ayusin, I just have to reiterate this, is how we spend it. I understand where the frustration of the people are coming from kasi 2014 hanggang this year, 2024, 10 years halos, hindi nagbago ang case rate. Siguro, kasama siguro sa dapat imbestigahan, bakit nangyari yon? Bakit hindi ho natin in-update ang case rate? Ano ba ang proseso ng pag-update? At gaano kalaki ba ang oras na kailangang gamitin para ma-review at mabago ang mga case rates ng PhilHealth? Kasi kahit pa sabihin na natin may PhilHealth, kung hindi naman ramdam yung case rate, in the end, yung case rate allocation, yung suma total ng case rate, hindi pa rin nakakatulong sa ating mga kababayan. Nasilip din ba yung reserve ng PhilHealth na almost 600 or 700 billion na kumikita siya ng almost 12 billion a year? Yes. Isa po din yon sa pinapa-explain na hindi rin nila ma-explain pa ng maayos. At we're looking forward to an opportunity siguro next year to also review saan ba ang investable funds ng PhilHealth na pupunta. Thank you. Dagdagan ko na lang yung sinabi ni Kong Jude, no. Karaniwan naman po yung mga pasyente natin, lalo po yung mga mas nangangailangan po natin na pasyente.
Bulk naman po, pag wala po sila, syempre, wala pong mabunot. Bulk naman po na pinagkukuhanan nila ng tulong is yung medical assistance program natin na under the Department of Health. Actually, mas malaki pa po yung nakukuha nila na assistance kumpara po dun sa naibabawas po dun sa PhilHealth. Malayong mas malaki po. So, siguro misinformation is causing a little stress to to the public. Pero again, we have more than enough. And we also have the medical assistance program po from the DOH to help our mga mas nangangailangan nating kababayan.